Makikita natin si Van, 6 na taong gulang pa lamang, habang nakasilip sa bintana ng karwahe at namamangha sa tanawin ng lungsod. Kitang-kita sa mukha niya ang inosenteng tuwa, para bang unang beses niyang makita ang ganitong kasiglang lugar. Sa isip niya, hindi siya nagsasawang panoorin ang dami ng tao, may mga mangangalakal, sundalo, ordinaryong mamamayan, at iba't ibang uri ng nilalang. Kahit may alaala siya ng nakaraang buhay sa Earth, ramdam pa rin ang pagiging bata niya sa paraan ng pag-obserba, curious, walang halong pagod o takot. Ang lungsod ay simbolo ng kalayaan na matagal niyang hinahanap. Lumilipad ang karwahe sa ibabaw ng lungsod, at may kasama siyang babae, tila tagapag-alaga o kasama ng pamilya. Tinanong siya kung saan niya gustong pumunta dahil sinabi niyang gusto niyang maglaro sa labas. Matapos mag-isip sandali, mahina ngunit malinaw niyang sinabi na gusto niyang makita ang palengke. Hindi ito simpleng hiling, para kay Van, ang palengke ay lugar ng normal na buhay, isang bagay na hindi niya naranasan dahil sa pagiging prodigy at mahigpit na pagpapalaki sa kanya. Isang malawak na bird's eye view ng lungsod ang ipinakita, siksik ang mga gusali, may tore ng orasan, ilog sa gitna, at masiglang galaw ng mga tao sa lansangan. Dito palang ramdam na hindi ordinaryong lugar ang pupuntahan ni Van. Ang lungsod ay sentro ng kalakalan at kapangyarihan, at kasabay nito ang tensyon at panganib. Tahimik na ipinapakita ng eksenang ito na kahit maganda ang itsura ng lungsod, may madidilim na katotohanan itong tinatago. Bumalik ang kwento sa nakaraan ni Van. Ipinakilala na siya ay reincarnated, may halos 30 taong alaala mula sa Earth, at ipinanganak bilang ika-4 na anak ng isang noble family. Bata pa lang siya, tinawag na siyang henyo. Araw-araw siyang sinasanay sa espada na parang sundalo, hindi bata. Kahit mas malaki at mas matanda ang mga kasabay niyang trainee, nagagawa niyang talunin ang mga ito. Ngunit sa halip na purihin lang, nagiging pabigat ito sa kanya, dahil mas lalong tumitindi ang pressure at inggit. Ipinakita ang malupit na realidad ng aristocratic society. Dahil sa sistema, ang pinakamalakas at pinakaangkop lang ang pwedeng maging head of the family. Ang ibig sabihin nito, kapangyarihan, pera, at dangal ay mapupunta lamang sa iisang anak. Para kay Van, kahit bata pa siya, malinaw sa isip niya na ang ganitong sistema ay nagbubunga ng patayan at pagtataksil sa loob mismo ng pamilya. Hindi ito laro, isang maling hakbang lang, maaaring ikamatay niya. Tahimik na eksena kung saan nag-iisa si Van sa kwarto, napapalibutan ng mga libro. Sa isip niya, malinaw ang conclusion, kahit maging head siya o hindi, delikado pa rin ang buhay niya. Hindi siya kasando ng kanyang mga kapatid. At sigurado siyang hindi sila magdadalawang isip na patayin siya kung maging hadlang siya sa kanilang ambisyon. Kaya dito niya ginawa ang pinakamahalagang desisyon, ititigil niya ang pagiging prodigy at pipiliing mabuhay bilang isang ordinaryong bata. Nasa palengke na sila, siksikan, maingay, at punong-puno ng buhay. Namangha si Van, iba ito sa tahimik at malamig na buhay sa Noble Mansion. Sinabi niya sa sarili na sa nakaraan niyang buhay, puro trabaho lang ang alam niya, kaya hindi niya alam kung paano maglaro sa mundong ito. Nagpasalamat siya sa kasama niya at sinabing magsisimula siya sa pamimili, parang isang normal na bata lang. Habang naglalakad sila, may bigla ang sigawan. Isang bata ang nakagapos ng lubod at hinihila ng isang lalaki. Nagulat ang mga tao, pero karamihan ay walang pakialam. Nang makita ni Van ang eksena, ramdam ang bigat ng sitwasyon, hindi ito ordinaryong gulo. Isang inosenteng bata ang pinapahiya at tinatrato na parang gamit. Lumapit ang mga sundalo at sinita ang lalaki. Sumigaw ito, hindi ito palabas. Habang hawak ang bata. Sa gulat ni Van, nalaman niyang anak mismo ng lalaki ang bata. Tinanong kung bakit nakatali, at ang sagot ay malamig at walang emosyon, para bang normal lang ang ginagawa niya. Dito nagsimulang maramdaman ni Van ang kakaibang galit at lungkot.
Inamin ng lalaki na ibinebenta niya ang sarili niyang anak bilang alipin dahil sa utang. Ayon sa batas ng mundo, may dalawang uri ng alipin, alipin dahil sa krimen at alipin dahil sa utang. Ipinaliwanag din na noong unang panahon, karaniwan itong ginagawa ng mahihirap na pamilya. Nang marinig ni Van ang salitang slave, nanlamig siya. Dito tuluyang nabasag ang ilusyon niya sa normal na buhay, at nagsimulang magising ang kanyang determinasyon na baguhin ang kapalaran, hindi lang ng sarili niya, kundi ng iba rin. Sa eksenang ito, mas malinaw na ipinapakita kung gaano kabulok ang sistemang umiiral sa lugar. Ikinukwento ng babae kung paano niya ginamit ang debt transaction system para gawing alipin ang lalaki, parang normal lang ito sa kanila. Hindi na nagtataka ang mga tao sa paligid, sanay na silang makakita ng ganitong tanawin. Para sa bida, tahimik lang siyang nagmamasid, pero ramdam sa tingin niya na hindi niya sinasang-ayunan ang ganitong sistema. Dito pa lang, malinaw na nagsisimulang mabuo ang conflict sa isip niya, isang mundong tinatanggap ang pang-aabuso bilang ordinaryo. Biglang nag-iba ang tono ng mapansin ng isang babaeng negosyante ang bata. Sa pabirong tanong, tinanong niya kung anak ba siya ng kanyang kamahalan. Nagulat ang mga tao, may kakaibang aura talaga ang bata. Nang makumpirma, nagkaroon ng bulungan, siya yung sikat na prodigy. Kahit bata pa, ramdam ng lahat na may bigat ang pangalan niya. Ipinapakita rito na hindi lang siya simpleng bata, may reputasyon siya, at may impluwensya. Mas lalong lumawak ang eksena nang ipakilala ng babae ang sarili bilang Rosalie, isang negosyanteng may kumpiyansa at kontrol sa lugar. Malugod niyang tinanggap ang bata sa kanilang kumpanya, handang ipakita at ihanda ang kahit anong kailangan niya. Sa gitna ng magarang paligid at masiglang pamilihan, kitang-kita ang kaibahan ng marangyang mundo ng mga negosyante at ng miserableng kalagayan ng mga alipin. Dito nagsisimulang magtagpo ang dalawang mundong magkasalungat. Napunta ang usapan sa bata na ibinebenta bilang alipin. Walang emosyon ang negosyante habang tinatanong ang edad at kakayahan, parang produkto lang ang tinitingnan. Nang sabihin na 8 taong gulang pa lang ang bata at may kakayahang magic stealing, agad bumaba ang halaga sa usapan. Para sa kanila, ang halaga ng isang buhay ay nasusukat lang sa kung gaano ito kapakinabangan. Tahimik lang ang bata, nakatali, walang magawa. Lalong naging marahas ang eksena. Sinabi ng nagbebenta na natural lang na mas mahal ang alipin na tatagal. Nang questionin siya, bigla niyang sinaktan ng bata, walang pag-aalinlangan. Dito na pumutok ang tensyon. Hindi na ito simpleng usapan ng presyo, malinaw na itong pang-aabuso. Hindi na nakatiis ang bida, nakikita niya ang mali, at hindi na niya kayang manahimik. Nagbanggaan ang paninindigan. Sinigawan ng bida ang nagbebenta, sinasabing hindi na kailangang bilhin ang bata. Ngunit matigas ang lalaki, wala siyang balak ibenta, at iniisip niyang niloloko lang siya. Sa gitna ng mainit na palitan ng salita, biglang nagsalita ang bida ng isang desisyong ikinagulat ng lahat, bibilhin niya ang bata. Isang malinaw na hakbang laban sa sistema, kahit pansamantala. Tahimik ngunit mabigat ang sandali. Inilahad ang presyo, 5 malalaking silver coins. Inangat ng bata ang kamay, parang nagtatanong kung ayos lang ba talaga ito. Sa isang simpleng tanong na, how about it, ramdam ang pag-asa at takot na magkahalong damdamin. Para sa bata, maaaring ito na ang simula ng kalayaan, o panibagong kulungan. Nagkagulo dahil maling uri ng pera ang dala, gold coins imbes na silver. Pero kalmado ang bida. Pinahinto niya ang sitwasyon, sinabing siya na ang bahala. Ipinakita rito ang kanyang maturity kahit bata pa, hindi siya nadadala ng emosyon, kundi iniisip ang mas malaking larawan. Nagpasya silang pumasok sa loob para ayusin ang palitan, habang ang bata ay tahimik na sumusunod. Habang naglalakad, may kakaibang sandali ng katahimikan. Nakita ang batang alipin na bahagyang napapailing, may halong kaba at pagod.
Sa huling panel, makikita siyang nakaluhod, nakatali pa rin, isang imaheng sumasalamin sa lahat ng dinanas niya. Walang salita, pero mabigat ang mensahe, ito ang bunga ng isang sistemang walang awa. Dito nagbago ang lahat. Lumapit ang bida, marahan ang boses, at tinanong, "Are you alright? Can you stand up?" Hindi bilang amo, hindi bilang mamimili, kundi bilang tao. Pagkatapos, tinanong niya ang pangalan ng bata. Sa unang pagkakataon, tinanong siya bilang isang individual, hindi bilang produkto. Mahinang sagot, may pangalan siya. Sa simpleng tanong na iyon, nagsimula ang bagong yugto, hindi lang para sa bata, kundi para rin sa mundong balak baguhin ng optimistikong Panginoon. Makikita si Kamshin, tahimik at medyo blanca ang ekspresyon, habang tinatawag ang pangalan niya. Ipinapakita dito na kakalaya lang niya mula sa pagiging alipin, pero halatang wala pa siyang direksyon o sariling desisyon kung saan pupunta. Sinabi kay Van Sama na malaya na si Kamshin at pwede na siyang pumunta kahit saan. Pero napansin ng mga kasama na delikado kung pababayaan lang siya, bata pa, walang alam sa mundo, at madaling mapahamak kung mag-isa. Iminungkahi ng isa na hindi papayagan ng awtoridad na basta dalhin ang isang di kilalang bata sa mansion, maliban na lang kung alipin siya. Tinanong si Kamshin kung okay lang ba iyon. Matapos ang maikling pag-iisip, tumanggaw siya at pumayag. Pumunta sila para sa proseso. Inabot ni Kamshin ang kamay niya at ginawa ang slave contract. Lumitaw ang marka sa kamay niya, patunay ng kontrata. Ipinaliwanag na ang marka ay mawawala lang kapag nasira ang kontrata. Nagpasalamat si Kamshin. Sinabi rin ng staff na libre ang bayad sa kontrata dahil first visit ni Van Sama. Ipinapakita rito na bagamat mabigat ang sistema, may kaunting kabaitan sa pagtrato sa kanila. Matapos ang kontrata, tinanong kung bibili na ba ng damit para kay Kamshin. Sumama sila sa tindahan, hawak ni Van Sama ang kamay niya para hindi siya mawala. Tahimik lang si Kamshin, sunod lang sa bawat hakbang. Namili sila ng mga damit. Sinabi ni Van Sama na mas okay kung magkatabi sila habang namimili para hindi awkward. Pinili ang maayos at disenteng tela, hindi basta damit alipin lang. May sandaling awkward nang banggitin ng tindera na, karaniwang suot ng mga alipin, ang isang damit. Agad nilinaw ni Van Sama na hindi niya tinitingnan si Kamshin bilang alipin, at gusto lang niya ng bagay na babagay at komportable. Tahimik na eksena. Si Kamshin, hawak ang kamay, iniisip sa sarili na, ngayon, magiging maayos na ang lahat. Ipinapakita ang mansion, simulan ng bagong yugto ng buhay niya. Sa mansion, may naghahanap kay Van Sama, Deputy Commander Day. Inutusan si Kamshin na sabihin na wala siya. Pero napansin ang slave mark sa kamay ni Kamshin, at tinanong kung hindi ba siya naiilang na makita iyon ng iba. Sinagot niya na hindi na mahalaga, tanggap na niya ang kalagayan niya ngayon. Sa eksenang ito, malinaw ang intensyon ni Van Sama, ayaw niyang makita ni Kamshin ang slave mark niya. Maingat pero diretso ang tono niya, ipinaliwanag niyang ang markang iyon ay hindi dapat ipinapakita, hindi dahil ikinahihiya si Kamshin, kundi dahil hindi ito simbolo ng kung sino talaga siya. Para kay Van, mas mahalaga ang ugnayan kaysa sa kontrata, kaya iminungkahi niyang magsuot ng guwantes si Kamshin. Hindi ito utos, isa itong pag-alaga. Nagulat si Kamshin. Hindi siya sanay na may nag-iisip ng ganoon para sa kanya. Tahimik siyang tumango at sinabing isusuot niya ang guwantes. Sa maliit na kilos na iyon, ramdam ang pagbabago, mula sa pagiging pag-aari, unti-unti siyang tinatrato bilang tao. Ang simpleng bagay, isang pares ng guwantes, naging simbolo ng pagrespeto at proteksyon. Biglang pumasok ang Deputy Soldier Commander, at agad napansin ang kakaibang eksena. Kanina raw, wala nang natira sa bibig ni Van Sama, pero ngayon, may kinakain pa siya. Naguluhan siya at diretsahang nagtanong.
Kalmado lang si Van, halos walang emosyon, at sinabing, "No leftovers," isang sagot na lalong nagpalito sa kausap niya. Sa tono ng usapan, may halong komedya pero ramdam ang tensyon. Napansin ng commander ang slave mark ni Kamshin at doon nagbago ang ihip ng hangin. Ang simpleng tanong tungkol sa pagkain ay nauwi sa mas seryosong usapin, ang status ni Kamshin at kung sino ang may karapatang mag-utos sa kanya. Dito tuluyang sumiklab ang tensyon. Buong yabang na sinabi ng deputy commander na nilabag ni Kamshin ang kanyang utos, at may halong panunuyapan niyang binanggit ang pagiging alipin ni Van Sama. Para sa kanya, malinaw ang hierarchy, siya ang mas mataas, at dapat sundin ang kanyang salita. Pero kalmado si Van Sama. Walang takot, walang galit, isang batang nakaupo lang, pero matatag ang paninindigan. Nang sabihin ng deputy commander na kung ganoon, siya na lang ang magte-train kapalit ni Van Sama, sandaling natigilan ang lahat. Para sa kanila, parang biro, pero sa loob ni Van, malinaw ang ibig sabihin, handa siyang isantabi ang sarili niyang posisyon kung makabubuti ito kay Kamshin. Tahimik na bumalik ang eksena sa pagninilay ni Van. Nakatanaw siya sa labas ng bintana, iniisip ang landas na pinili niya. Mula sa pagiging isang prodigy, pinili niyang maging ordinaryong bata, at para sa kanya, may kaakibat dapat itong achievement. Hindi lakas, hindi talino, kundi ang kakayahang huwag magpakaabala sa kapangyarihan. Sa isip niya, okay lang maging tamad. Okay lang umiwas sa spotlight. Kung susuko man si Kamshin sa training, handa siyang pumalit, hindi dahil gusto niya ang kapangyarihan, kundi dahil ayaw niyang may mapag-iwanan. Sa huling panel, makikita ang dalawa sa labas, nagsasanay, habang si Van ay nananatiling tahimik na tagamasid. Isang optimistikong Panginoon, hindi dahil malakas siya, kundi dahil pinipili niyang maging mabuti.